politika, korupsyon, kahirapan. Ilan lamang ito sa mga problemang kinakaharap at pilit sinusolusyonan ng Pilipinas. Ngunit ang hindi alam ng nakararami, may hindi na pagtutuunan na problema ang perlas ng silangan, ang prostitusyon. Kaya naman, ating silipin ang isinagawang investigasyon ng mga estudyante ng Universidad ng San Luis na tumatalakay sa maling pag-ibig at krimeng ginhawa sa bayan ni Juan. Ito ang lungsod ng Baguio na mula sa pagiging summer capital of the Philippines ay minsan na ring nabansagang sex capital of the Philippines. Sa bayang ito, may lugar na sentro ng kalakalang hindi lang ng produkto kundi pati katawan at aliw. Aming sinubukang puntahan ang isang nightclub na napag-alaman naming may nagaganap na prostitusyon. At dito namin napag-alamang hindi nawawalan sa bayan ni Juan ang estado ng pagiging mayaman at pagiging mahirap. Kaya naman, maging sa prostitusyon ay may pagkakaiba pa rin ang paraan at serbisyo nito sa tinatawag nilang nightclub. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me. Sinubukan naming makipanayam sa isang prostitute na nagngangalang Divine Mary at heto ang aming naging talakayan. Paano ka napasok sa ganitong mga kalakaran? Nung bata po ako, minulas siya po ako ng tatay ko. Tapos nung mag-grade 2 na po ako, yun po naranasan ko po ang pasakit ng pagiging walang tatay, walang nanay. Tapos napunta po ako sa side ng tita ko. Tapos yung tita ko naman po naging buyog. Binuyog ako sa mga yun. Tapos, Yun po, doon na po nag-umpisa ang pagiging prosti ko. ano yung mga naramdaman mo nung una ka pumasok sa prostitusyon? Sa una po, nahihiya po ako.
Hindi ko po alam ang gagawin. Yun po, tapos nung tumagal na, medyo okay naman na po. Alam mo ba na bawal ang prostitution sa Pilipinas? Opo, pero kailangan eh. May dalawa po akong anak. Kailangan nila ng pagkain. Kailangan nila ng susuporta sa kanila. Wala silang tatay, di nila kilala. So, yung mga dalawang mong anak, alam ba nila na pumapasok ka sa ganitong kalakaran? Hindi po. Ayoko po nilang malaman. So, ano yung mga ginagawa mo upang pagtakpan yung ginagawa mo tuwing gabi? Sa umaga po, nagiging mabuting ina po ako. Tapos pag natutulog na po sila sa gabi, umaalis na po ako para magtrabaho. Sa tingin mo, tama ba yung ginagawa o mali? Sa tingin ko po, mali. Pero yun po ang kailangan eh. Wala kaming pera. Hindi mo ba naisip na maaaring magkasakit ka, magkaroon ka ng HIV, AIDS, o yung mga sexually transmitted diseases, na ganyan? Sa katunayan po, may STD ako. Pero hindi ko na lang po pinapaalam sa mga customer ko. Para makakita din po ng pera para sa mga anak ko. So, sa paglaki ng mga anak, ipagpapatuloy mo pa ba yung pagiging prostitution, pagiging isang prostitute? Sa tingin ko po, hindi na. Kasi mahihiya rin sila para sa akin. Sila rin ang mahihirapan sa huli. Naniniwala ka ba sa Diyos? Siyempre naman po. Gaano man kalala ang prostitusyon at kalakal sa ating bayan, alam nating lahat na ang bawat problema ay kayang solusyonan. Kaya naman, paalala lang, gaano man kahirap ang buhay ni Juan, sana lagi nating tatandaan na sa kabila nito'y may Diyos pa rin na siyang gagabay at magbibigay ilaw sa ating tinatahak na daan.